Kaya pala may mga photo exhibits na nangyayari dyan sa Europa, dyan sa the Netherlands, dahil gusto daw ipakilala na itong si Mr. Robin Padilla kung anong klaseng tao si Digong. Diyos ko, dadagdagan niyo pa yung mga kasinungalingan niyo. Alam niyo sa sarili niyo kung anong klaseng tao yung idolo niyo. Katulad niyo rin. Oh. Tapos gusto niyo talagang paniwalain yung mga lokal dyan sa the Netherlands na isang mabuting tao at isang bayani kuno si Digong. Ay ang pagkakakilala kasi, sabi dito, yung perception daw ng mga tao doon sa the Netherlands, yung mga lokal, ay gumagawa ng genocide si Digong. Kailangan daw etong baguhin. Kailangan daw nilang baguhin yung kaisipan at perception na iyon ng mga lokal dyan sa the Netherlands. Lalo naging kaya tuloy ang ginagawa ni Mr. Robin Padilla. Kaya sabi nga ng mga netizens, naku, huling 3 taon mo na daw yan sa Senado dahil sa mga ginagawa mo. Obvious ba? Obvious ba kasi na hindi ka naman talaga nagtatrabaho for the welfare of our country and the Filipino people? Senador ka ni Digong. Simple. 'Di ba? Isa daw bayani. Saang banda? Saang parte? Hindi daw sapat ang kanta at talumpati. Ang laban natin ngayon ay nasa lansangan. Gamitin daw natin ang ating boses para ipagtanggol ang taong nagbigay sa atin ng pag-asa at dangal bilang Pilipino. Yun pala yun. Pag ikaw pala ay nakakulong, magbibigay ka ng dangal sa ating bansa. Bangag. Kaya ang panawagan ni Mr. Robin Padilla, hinihikayat niya ang mga OFWs natin. Hindi naman lahat yan ay tanga, hindi naman lahat yan ay uto-uto, at lalong hindi lahat yan ay nabudol ng mga Duterte. Sa tingin ko, iilan lang yan. Hinihikayat niya ang mga OFWs dyan sa Europa na maging Digong ambassadors. Ito na siguro yung pinaka nakakahiya na pwedeng gawin ng isang Filipino dyan sa Europa. Nakikiusap kami sa inyo, palayain ninyo ang isang mabuting tao. Si Digong ay hindi mamamatay tao. Siya ay isang leader na nagbigay sa amin ng pangalawang pagkakataon. Natawa ko doon sa pangalawang pagkakataon. Bakit? Ano po nangyari doon sa unang pagkakataon?